Parang alam mo. Huwag mo na, Lord. Ay, si Chit. Pagkasama ko si Chit, lagi kaming, masaya. Kasi mahilig niya magkwento. Ang pinikwento lang yan, yung paano sila nagkita ni Alex, paano sila, kasi interesado kami. Ang saya, paulit-ulit siya yung kwento niya. Minsan nga nagsawa na ako, pero kwento-ulit niya yung kwento. Pag nagkwento siya, siya rin ang matawa, ang sarap ng tawa niya. Sabi ko, tapos na itong kwento niya, si kwento naman siya kung paano sila nagkita ni Alex. Kasi napakaganda naman ng nila ni Alex. Mabuti pa sila. Hindi nagsasabi kahit may problema, hindi yan nagkukwento. Napakaano siya, yung masikreto, yung hindi niya sinasabi, hindi share yung kung anong problema sa pamilya, hindi niya yung nagkukwento sa amin. Hindi namin alam, ganun siya. Sa tagal na namin kasama, maliit pa yung mga anak namin. Kasi pag-asawa ng mga anak ko, kasama pa yan ng mga anak ko. Hindi talaga yung nagkukwento. Basta yung kwento niya lagi yung kay Alex na pero sa ulit-ulit na lang. Sabi ko, wala talaga yung nagkukwento. At saka ito, lagi yung pag pumunta kami sa mga patay, maalala ko yan, nung pumunta kami sa patay sa Eterno. Chip, di ba may pamahiin na hindi na uwi yung mga tinapay? Ang kunin niya yan, yung uwi niya lang. Takot ako mag-uwi, pero siya, nilalagay niya. Hindi talaga natatakot. Ikaw talaga si Vicky, mapamahiin ka talaga. Nagagalit siya sa akin kasi mahilig ako gano'n. Uy, bawal yan. Bawal yan iuwi. Ano mo naman mga nanay? Pati sa mga Sharon, kami yan. Kami yan sa Sharon, pati aso dama yan, malinis na. Hati-hati na kami yun sa mga pagkain ng aso. Ligpit ko niya, malinis na. Yan yung mga nalala ko sa kanya. Sabi, tatayo na kami niya, palinis-linis. Hati-hati na kami pati aso. Masaya ang mga aso namin kasi tuwing may mga sa simbahan, nakakauwi kami ng pagkain sa ikaw, Vicky, meron ka namin, hati-hati na kami niya. Hindi lang sa aso, kundi pati yung mga tinatang ulam. May uwi, ganyan talaga mga nanay na sobrang tipid. Kahit sabaw, inuwi namin niya ako. Kanin, hinahati namin yan. Kasi sa sobrang tipid, alam ng mga nanay kung makauwi ka ng ulam at saka kanin, di ba libre na, hindi ka na makabili ang budget mo. Kahit ka may pera, talagang kailangan iuwi mo para kung init-initin mo. Ganun kami. Si Sharon, may picture pa nga kami niya. Siya pa mag-ahati-hati niya sa mga Sharon. Kaya kinakantahan kami ni Pastor ng Sharon Pinela. Dalawa lang kami niya, leader. Ako magdala ng plastic na labo. Siya, Vicky, may plastic ka ako. At saka sa Chit lang. Kami ng dalawa magdala ng pambalot sa amin humihingi. Ngayon dalawa na lang si Josie at saka Chit walang ka na. Nabawasan na yung Sharon. Huli namin yung namatay na, may Sister Lina ba yung noon? Nanay niya? Ang mga tinapay, pati pansin lagay sa bag. Ako talaga takot. Chit, bawal na yan mag-uwi na ganyan. Ano ba bawal sabi na sa atin? Ano ba bawal? Hindi niya kakainin. Ganun ang nanay talaga napaka-tipid. Kasi alam mo, maari lang talaga kami. Hindi kami gagastos. Mag-uwi kami ng pagkain. Kaya masaya kami sa aming ginagawa sa Sharon. Aming church. Maliit pa na yung mga anak namin. Hindi talaga nagpakwento si Chip na tungkol sa mga anak, mga ganyan. Ako rin gano'n. Ako wala, madalas ako magkwento sa asawa ko na singko. Madalas ako nagla, Sister Vicky, ganyan. Malumali ka sa talaga si Chip. Ano lang, pray ka lang. Malaki na ganyan yan. May madali ko rin lapitan si Chip. Pag may kailangan ako, talagang hindi siya makahindi pagka kailangan mo sa kanya. Kasi nasa tulong kapit niya sa kanya. Wala talaga.
titignan niya sa'yo. Napakabait talaga niya. Napakabait niyang nanay at kaibigan. Naalala ko pa nung camping kami sa Batangas. Nag-aaway na kami sa likod ng van niya. Siya hindi niya alam. Sabi niya, ano yan? Kasi nagsasagutan na kami sa alto. Nag-aaway kami. Hindi namin pinapaalam ka eh. Kaya nag-aaway kami sa likod. Mabait talaga siya. Kahit wala na nga, ibibigay pa niya ganyan siya. Kaya namimiss ko si Chief. Parang sa simbahan, parang kulang na kami. Tuwing mag-ano tayo, parang iba. Kulang na. Sino kaya ang sunod?